We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner. Power Monday. Partner! Power Monday. Uy, September 25, 2023. Ngayon po ang araw ng pilot implementation ng matatag curriculum ng DepEd. Nako, dito sa Region 1, meron tayong 5 mga paaralan na napili for pilot testing. All of them sa probinsya ng La Union. Tapos meron ding 5 sa Cordillera at meron ding 5 paaralan dyan sa Cagayan Valley Region. Tutukan natin mamaya kasi may live report si Russell Simorio kaugnay ng matatag curriculum implementation pilot testing. Kahapon din, partner. Oh, yun. Yun na nga. Opening ng NCAA Season 99. Talagang nail-biting yung unang laro ng JRU. Saka sa Letran Knights. Oo. Saka yung performance ng mga athlete, ng mga artist natin, kaabang-abang, makulay, grandiosa. Oh, yan. NCAA Season 99. Tutukan po natin. Narito na ang mga unang balita. Matapos ang serye ng oil price hike, kumambyo ang mga kumpanya ng langis para magpadupad ng oil price rollback. Inasahang 20 centavos hanggang 40 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 20 hanggang 40 centavos naman sa gasolina at 50 centavos hanggang 70 centavos sa kerosene. Ito ang unang tapyas sa presyo ng produktong petrolyo matapos ang 11 sunod na linggong price hike. Hirit ng ilang tsuper, kakarampot lang ito. Nararanasan ang kakaunting supply ng fresh meat sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Bunsod daw ito ng pagtama pa rin ng African swine fever sa ilang alagang baboy sa ilang lugar. Dahil dito tumaas ang demand sa imported o frozen meat na ibinebenta sa merkado. Samantala mula sa 210 pesos, bumaba sa 190 pesos ang kada kilo ng manok sa pamilyang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mataas ang produksyon ng manok sa bansa. Marami rin umano sa local supply ang galing sa Region 1 na sinabayan pa ng importasyon ng manok. Simula na ipatupad ang price ceiling sa bigas noong September 5, nasa 92% pa lang daw ang compliance rate ng rice retailers sa Pangasinan ayon sa DTI. Ilan sa kanila, isa lang sa 41 o 45 pesos per kilo na bigas ang benta. Ang iba, puro special rice ang paninda. Hirap din daw ang mga rice retailers sa Mangaldan Public Market na magbenta ng 41 pesos per kilo na bigas. Kaya ang well-milled rice na 45 pesos per kilo na lamang ang pinakamura nilang benta. Mga kapuso, nakatagda ngayong araw, September 25, ang pagpapadupad ng matatag curriculum ng DepEd sa iba't ibang paaralan sa bansa. At kabilang sa mga pilot school, ang Cabas Central Elementary School sa La Union. Mula sa La Union, nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell, good morning! CJ, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Live tayo dito sa Cabas Central Elementary School. Actually, katatapos lamang ng flag raising ceremony ng mga mag-aaral dito. At kabilang nga, ito nga ang paaralan sa 5 mga schools dito nga sa lalawigan ng La Union na magsasagawa ngayong araw ng pilot implementation ng matatag curriculum ng Department of Education. At kasama rin ito sa 35 schools dito nga sa buong bansa. Kasama dyan ang Visayas, Mindanao, maging ng NCR at ng Cordillera Region na magsasagawa nga ng pilot implementation ng matatag curriculum. Ano nga ba itong matatag curriculum? Ito yung pagbabawas ng subject ng mga estudyante para nga maiwasan yung overloaded. At para mas maintindihan pa natin, makakasama natin ngayong umaga ang principal ng Cabas Central Elementary School na si Sir Jimmy Gapus. Sir, good morning po at welcome sa Mornings with GMA Regional TV, sir. Good morning po at good morning po sa lahat.
Sir, ngayong umaga, magsasagawa po tayo ng pilot implementation itong Matatag Curriculum. Paano po ito iikot dito sa school, sir? Yes, I think we are very lucky kasi isa po tayo sa 35 schools entire the Philippines na randomly selected to implement itong Matatag Curriculum. At itong araw na po ito, Lunes, September 25, ito po yung unang araw na kung saan i-implement na po natin ang Matatag Curriculum after 3 weeks of transition period of the implementation of the Matatag Curriculum. Sa ilalim po ng Matatag Curriculum, paano yung subject ng mga student natin, sir? Particularly doon magsisimula sa grade 1 at kinder, sir. Yes. Sa Matatag Curriculum po, dito sa Caba Central Elementary School, ang mag-i-implement po ay ang kindergarten, grade 1 and grade 4. And totoo po yung sinabi nyo kanina na I think this Matatag Curriculum, one of the purposes of this Matatag Curriculum is to decongest yung mga learning areas or subjects, especially in grade 1. Previous school years, ang grade 1 po ay more or less 8 subjects at dito po sa Matatag Curriculum ay dinecongest po nila into 5 subjects. Opo. Sir, sumailalim po sa mga pagsasanay ang ating mga teachers para dito sa pilot implementation ng Matatag Curriculum. Pero paano po yung naging pagsasanay po nila? Yes, sir. Prior to the conduct of this Matatag Curriculum, pilot implementation of this Matatag Curriculum, sumailalim po kami sa isang intensive at comprehensive training, 3-day training as well as orientation. Doon po ay nagkaroon po kami ng mga walkthrough to the different learning competencies na kung saan ipapatupad dito sa Matatag Curriculum po. Sir, yung subject ng mga grade 1, di ba sir, from 7 subject, ginawang 5? More or less 8 subjects po yun. Previously, ginawang 5. At ang 5 subjects na po yun ay ang makabansa, ang language, reading and literacy, tsaka language, mathematics. And then yung good. GMRC, yung good manners and right conduct. Ayun, si Sir Jimmy Gapus, maraming salamat sir. At alam mo CJ, ang magiging resulta nito ngang implementation ng Matatag Curriculum ay gagamitin ng Department of Education para naman sa full implementation nito, possibly na magsisimula sa 2024-2025 o yung school year 2024-2025. At mula latest mula rito sa lalawigan ng La Union. Balik sa CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Local thunderstorm at extension ng low pressure area nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Tutukan sa report. Mga kapuso, hanging habagat, mga local thunderstorm at trough o extension ng isang low pressure area ang magpapaulan ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng habagat ang western section ng Southern Luzon at Visayas. Umiiral naman sa Eastern Visayas at Masbate ang trough ng LPA. Habang aasahan sa iba pang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorm. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang panig ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring mauwi sa baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, patuloy ang monitoring ng PHIVOLCS sa aktibidad ng Taal Volcano. Kahit pa nawala na ang makapal na vag na bumalot sa bulkan nitong mga nagdaang araw. Ayon sa PHIVOLCS, clear na ang Taal Volcano sa vag, isang mixture ng volcanic gases kasamang sulfur dioxide na posibleng magdulot ng eye and throat irritation at sa paghinga. Gaya ng naranasan ng ilang estudyante at residente kamakailan malapit sa Bulkang Taal. Sa report, higit na naapektuhan ng vag ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga residente sa naturang mga lugar. Nakataas ang Alert Level 1 sa Taal Volcano. Pinabulaanan naman ng PHIVOLCS na epekto ng Bulkang Taal ang smog na naranasan sa Metro Manila. Halos sunod-sunod na nahilo ang mga estudyanteng sumabak sa pagsasanay ng Reserve Officers Training Course.
o ROTC unit ng isang kolehiyo sa Mangaldan, Pangasinan. Ginanap ito sa open field ng Mangaldan Central School dahil narin ito sa sobrang init ng panahon. Agad naman silang inasikaso ng medical team. Isinasagawa ang training sa field para patibayin ang resistensya ng mga estudyante, pero babaguhin na raw ang schedule ng training lalo't tumitindi ang init ng panahon. Handicrafts at furniture na gawa sa labtang o twiner vine, kabuhay ng isang pamilya sa Balawan, La Union. Sundan sa report. Isang pamilya sa Balawan, La Union ang gumagawa ng handicraft at furniture na gawa sa labtang o twiner vine. Nag-umpisa lang daw sila sa 5 piraso ng basket, pero ngayon naglalakihan at nagagandahang furniture set na ang nakadisplay at for sale sa kanilang pwesto. Naglakas loob daw silang pasukin ang bagong negosyo nang humina ang catering services noong pandemya. Nagmumula ang mga labtang o twiner vine sa kabundukang sakop ng Balawan sa La Union. Bukod sa nakakatulong ito sa araw-araw na gastusin at pag-aaral ng mga anak, instant kabuhayan din ito sa ilang kalalakihan sa bayan. Ipinagdiwang ang 125th birth anniversary ng founder ng Girl Scouts of the Philippines at World War II heroine na si Josefa Llanes Escoda sa Dingras, Ilocos Norte. Dinaluhan ito ng Girl Scout representatives ng mga elementary at secondary schools ng bayan. Bukod sa wreath-laying ceremony, kasama sa selebrasyon ang Josefa Llanes Escoda Look-alike Photo Contest. Meron ding poster-making contest at Girl Scout Parade. Paraan ito ng pagbibigay pugay kay Escoda bilang magandang ehemplo sa kapwa Pilipino. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. NCAA Season 99 opening ceremony nag-uumapaw sa performances. Tunghayan sa report. Sinimulan ng programa sa song number ng ilang Sparkle artists with SEA Games Rhythmic Gymnastic Gold Medalist Daniel De La Pisa at cheerleaders from NCAA member schools. Nag-perform din ang P-pop group na First One. Pumarada rin ang mga atleta mula sa 10 NCAA member schools. At nagbigay ng mensahe si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. The NCAA has the distinction of being the first and premier collegiate athletics association of the Philippines. It has produced so many outstanding national athletes in various fields of sports who have become heroic symbols of our youth, not only in sportsmanship, but also in terms of discipline, perseverance, and excellence. Pinangunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards ang opening prayer na sinundan ng pag-awit ng Queendom, sila Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Osabel, Hannah Priscillas at Asia's Limitless star Julianne San Jose. Naroon din si Julia Montes, ang 5 breakups and romance co-star ni Alden. Ipinakilala na ang newest batch of courtside reporters. At nagsilbing hosts sila Martin Javier, Mateo Gudicelli, Pate De Silva at Ara San Agustin. Ipinakilala ang bumubuo ng NCAA Season 99 Policy Board and Management Committee sa pangunguna ni Dr. Vincent K. Fabella, na president ng komite ng host school na JRU. Kasama rin si GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pinangunahan naman ni JRU Heavy Bombers Men's Basketball Team Captain Ray De La Rosa ang Oath of Sportsmanship. Pagkatapos nito, formal nang binuksan ang NCAA Season 99. Sa buwan naman ng laban ng Season 99 sa pagitan ng defending champs na Letran at host school na JRU, nanalo ang JRU. Ipinakilala na rin ang AI-generated sportscaster na sina Maya at Marco. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Iniimbestigahan na ng otoridad ang insidente ng umano'y dynamite fishing sa Lingayen Gulf.
matapos mapadpad sa dalampasigan ng isang dolphin. Biyernes nang namataan ng isang juvenile dolphin sa Lingayen Beach. Ayon sa otoridad, posibleng napalayo ang dolphin sa kanyang grupo. Wala namang sugat ang dolphin pero nanghihina raw ito. Agad din ibinalik sa karagatan ang dolphin. Ayon sa eksperto, nawawala ng balanse at direksyon ang dolphin kapag may disturbance sa tubig gaya ng pagsabog. Low water pressure nararanasan sa ilang lugar sa Dagupan City bunsod ng mataas na demand sa tubig. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Problema pa rin ng ilang residente sa bahagi ng Barangay Pantal, Dagupan City ang low water pressure sa kanilang mga gripo. May mga pagkakataon daw na patak-patak lang ang lumalabas. Alas 7 ng umaga, wala na, mahina na. Hanggang ngayon, wala nang tutulo. Pag alas 5 ng umaga, gigising na ako. Mag-iigib na. Batid ng Pamana Water Corporation ang ganitong sitwasyon sa ilang lugar sa Dagupan City. Artificial low water pressure daw ang nararanasan sa ilang lugar. Walang problema sa supply ng tubig, pero dahil sabay-sabay ang paggamit ng tubig, naapektuhan ang supply ng ilang consumer. Wala tayong shortage ng water supply. Although, syempre may mga areas tayo na low water pressure because of some factors like in one area, maraming gumagamit ng water booster. Tiniyak ng Pamana Water Corporation na nasusuplayan pa rin ang nasa 180,000 na kabahayan sa lungsod. Nananatili pa rin daw ang monthly generation na aabot sa 1 million cubic meters. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Iniimbestigahan ng pamunuan ng Bayambang National High School ang suntukan ng dalawa nilang estudyante. Nakuhanan pa ng video ang insidente at kumalat sa social media pero agad ding binura sa panawagan ng otoridad. Ayon sa pamunuan ng paaralan, agad na ipinatawag ang mga magulang ng mga sangkot na estudyante na edad 17 at 19. Sa inilabas naman na pahayag sa social media ng lokal na pamahalaan, mariin nilang kinukondina ang insidente ng karahasan sa mga estudyante. Patuloy rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. 3 menor de edad hinuli ng otoridad dahil sa panloloob sa isang vape shop sa Calasiao, Pangasinan. Tinutukan yan live ni Claire Lacanilaw. Claire? Joan, sa isinagawang follow-up operation ng Calasiao PNP, agad na nahuli ang aabot sa 3 menor de edad na edad 13 hanggang 16 na dito yan sa bayan ng Calasiao. Makikita sa CCTV camera ang panloloob ng 3 menor de edad sa isang vape at tattoo shop sa Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan. Makikita sa video na isa-isang pumasok ang mga menor de edad sa bintana ng shop at nilimas ang mga paninda sa loob. Tumakas ang 3 matapos ang pagnanakaw. Sa follow-up operation ng pulisya, nahuli ang 3 menor de edad at nasa kustodiya na ng pulisya. 2 beses na raw na ninakawan ang shop. Aabot sa mahigit 30,000 pesos na halaga ng mga paninda ang ninakaw ng 3 menor de edad. Dadalhin sa DSWD ang mga nahuling menor de edad. Patuloy ang pag-iikot ng PNP sa bayan ukol sa pagpapatupad ng curfew hours, lalo na sa mga kabataan. Joan, pabata na nga ng pabata ang nasasangkot sa iba't ibang klase ng krimen. Kaya ang juvenile delinquency ang isa sa tinututukan ng Calasiao PNP at kaugnay nga ito sa 3 menor de edad na nahuli ng otoridad dahil matapos pagnakawan o looban ang isang shop dito sa Calasiao, Pangasinan. At this morning makakasama natin ang Deputy Chief ng Calasiao Police Station, walang iba kundi si Police Captain Oliver Sari. Good morning, sir, and welcome to Mornings with Jimmy Regional TV, sir. Yes po, una po sa lahat, sa ngalan po ng aming Chief of Police, Police Lieutenant Colonel James Patrick Calibuso, kami po ay bumabata ng isang magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga tagapanood. Okay, sir. Sir, kamusta po itong nahuli po natin na 3 minor na edad 13 hanggang 16 years old, napakabata. Sir, kamusta sir? Kamusta po sila? Yes po, for the past weeks, may mga nahuli po kami na minors and allegedly involved sa may mga kinuhang gamit. And ang ginawa po natin as i-process, tinan-over natin
Ang una po, pinatawag po natin yung mga magulang and turn over po natin sila sa MSWDO po dito sa bayan ng Kalasyaw. Okay, sir. Sir, kamusta po ang monitoring po natin o paano po natin tinututukan itong mga kabataan, sir? Ganito po, ang intervention namin, continuous po yung pag-implement po namin ng curfew. And yun nga po, during the implementation, ang dami po tayong nahuli na minor. So yun nga po, pag nahuli po natin, dinadala po natin sila dito sa station and pinapatawag po natin yung mga magulang and mga respective na barangay officials. So pag andito po, sasaka namin po sila i-release. And at the same time, sinasabihan po namin sila. And ina-explain namin sa kanila na may mga offense po na dapat nilang comply and mga punishment po. Tama, sir, may mga pananagutan po ang nanay or magulang po ng mga kabataang nahuli po natin. Yes po, tama po. May mga pananagutan po sila. Sa first offense po, 48 hours community service dun po sa barangay po nila. And yung bata po, tina-turn over po natin sa MSWDO for counseling. And pag nahuli uli for the second time, 5 days na po na community service dun sa barangay and tina-turn over ulit natin sa MSWDO for intervention. And pangatlong offense, pag nahuli ulit sila, ay tina-turn over na po natin sila sa DSWD Region 1. Sir, meron po bang epektibo po ba, if possible po, na babaan po yung edad o mabawasan po yung edad ng criminal liability sa mga kabataan? Or mababawasan po ba yung juvenile delinquency if sakali po na babaan yung edad po ng criminal liability sa mga kabataan? Yes po, possible po na malilesen po yung criminality natin pagbabaan po yung edad. Kasi as we all know, mga bata po, they were being used as ginagamit po ng mga sindikato, like for example in terms of drugs, ginagawa po silang runner dahil alam po ng mga criminals, mga sindikato na dahil sa edad ay may exempt po siya from criminal liability. So possible po na yun po makaka-apekto, malaking epekto po yun pagbabaan po natin yung edad. Lastly, sir, paalala na lang po sa ating mga magulang or sa mga nanonood po ngayong umaga dito sa Mornings with GMA Regional TV. Yes po, paalala po sa ating mga viewers, lalo-lalo po sa mga magulang, sa mga guardians, na bantayan po natin yung ating mga anak. I-monitor po natin sila. Huwag po natin silang hayaan na lalabas ng 10 oras ng gabi. And kung magpaalam man sila, kailangan i-verify po na natin, i-validate po muna natin kung totoo po yung ipapaalam nila na pupuntahan po nila. Okay, sir, maraming salamat. At mga kapuso, nakasama natin ang Deputy Chief ng Kalasyaw Police Station, walang iba kundi si Police Captain Oliver Sari. At yan muna ang latest dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mapipigilan pa ba ang sarili kapag hulog na? Mamayang gabi na ang inaabangang tambalan nila Dennis Trillo at Bea Alonzo sa Love Before Sunrise. Tiniyak na kakikiligan ang mga karakter ni Estella at Atom kung saan makaka-relate ang mga ordinaryong tao na may mga ordinaryong problema, nagkakamali at nasasaktan pero hindi natatakot magmahal. Huwag palampasin ang World Television Premiere ng Love Before Sunrise mamayang 8:50 p.m. sa GMA Telebabad. May same-day replay din ito sa GTV 10:50 p.m.
Bus na sakay ang isang high school marching band nahulog sa bangin sa New York, USA. At 19th Asian Games umarangkada na sa China. Tunghayan sa Globalita. Hindi bababa sa 44 ang sakay ng bus na ito nang mahulog sa 50 talampakang lalim ng bangin sa New York, United States. 2 ang kumpirmadong nasawi sa aksidente, isang 43 anyos at isa ang 67 anyos na pasahero, habang hindi bababa sa 12 ang sugatan na agad dinala sa ospital ng rescue team. Papunta raw sana ang high school marching band sa isang camp trip sa Pennsylvania nang maaksidente. Iniimbestigahan pa ang driver at iba pang sakay ng bus para malaman ang sanhi kung bakit nahulog ang bus sa bangin. Abala ngayon ang China bilang host ng 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou. Kasado na ang sports complex para sa tinatayang 42 sporting events. Boxing, swimming, water polo, martial arts ang ilan sa mga ito. Pero para sa ilang residente ng China, inilaan na lang daw sana sa mga social services ang gastos sa palaro lalo't dumaan sila sa matinding pandemya. Para naman sa ilan, pagkakataon ito para muling sumigla ang kanilang komersyo. 45 bansa sa Asya ang kalahok sa Asian Games na nagsimula noong September 23 na tatagal hanggang October 8. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Alden Richards at Julia Montes dumalo sa opening ng NCAA Season 99 para i-promote ang 5 breakups and a romance. Tunghayan sa report. Dumalo sina Alden Richards at Julia Montes sa pagbubukas ng NCAA Season 99 para mag-promote ng kanilang pelikulang 5 Breakups and a Romance, kung saan bumati sila sa mga kapuso na dumalo sa event at hinimok ang mga ito na mag-back to normal na sa panonood sa mga sinihan. Una rito, nag-viral ang may init na komprontasyon ng karakter ni Julia at Alden sa pelikula. Ipapalabas na ang 5 Breakups and a Romance under GMA Pictures, Cornerstone Studios at Myriad Corporation. Sa tumitinding eksena ng maging sino ka man, malalagay sa panganib ang buhay ni Carding na ginagampanan ni David Licauco matapos makilala ang kanyang pagkatao ng sindikato ni Boss Frank. Sa kabilang banda, patuloy na nahihirapan si Dino na ginagampanan naman ni Barbie Forteza na ikubli ang kanyang tunay na pagkatao. Nagdududa na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya, pero kailangan niyang ituloy ang pagpapanggap dahil sa panganib sa buhay. Paano kaya harapin ni Carding at Dino ang isang kalaban, ang grupo ni Boss Frank? Sundan ang susunod na tagpo sa Maging Sino Ka Man 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The Youth is the Hope of Our Future by Dr. Jose Rizal. Alright, partner. Ngayon ay 31st National Family Week. Nako, mamaya, partner, sabay-sabay tayo as a family na kumain. Ay, kainang pamilya mahalaga day. Oo, nako. So yung may inilabas ang Malacanang na memorandum circular na alas 3 mamaya, pwede nang umuwi yung mga empleyado ng gobyerno. Oo. Para yun ay mapaghandaan yung sama-samang pagkain sa pagkainan. Huwag nang pumunta kung saan-saan. Di ba, partner? Tama. Mga kapuso, 91 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.